saka yung, sige. Go ahead, continue. St. Luke's. So, head po ako ng drug testing laboratory ng St. Luke's Medical Center, Global City. So, yung 2 minutes and 54 seconds po, kaya po talaga ng drug testing kit. Mabilis pong lumabas yung resulta. Yung mga sinasabi po nilang 5 minutes, yun po yung maximum time na i-allow namin na lumabas yung line ng drug test. Pag lumabas po yung linya, hindi na humawawala yun, negative na kayo. Pero yung naghihintay kayo na mag-a-appear yung linya, hanggang 5 minutes po yung maximum. So, we can get, 40 to 50 seconds, may resulta na po. 40 to 50 seconds, may resulta na. So, yung doubt nila na 2 minutes so fast is not improbable and is not impossible. Correct, sir. Correct? Yes, sir. Okay. May have the linya ba answer. lumabas, Doktora? Good morning Please po. identify yourself. I'm Jereza Reyes, the drug analyst from St. Luke's Medical Center, Global City. So, as the analyst po, yes, may lumabas po na line. So, sa drug test kit po natin, meron dun yung control line at saka yung line for the drug analyte. So, dun po sa resulta, may lalabas po dapat siya talaga na line as negative. Negative. Yes. Negative. Yes po. Alright. Will that satisfy everything? Mr. Chairman. Yes, Mr. Chairman. go ahead, Senator Escudero. Permission of Senator Jinggoy. On this point, Dr. Fernandez, and to Ms. Reyes, yung 2 minutes and 54, 57? 54. Ito yung oras na lumipas mula nung inilagay yung sample dun sa makina hanggang lumabas yung resulta. Tama po ba? Sir, hindi po makina. Ito po ay drug test kit na para pong pregnancy test kit or So, para parang yung ginaganon-ganon? COVID. Hindi naman po. Ida-drop mo lang yung urine sa one end, tapos hihintayin mo na lang siya. So, wala hindi, po ito, makina. hindi ito yung kabuuang proseso ng kinuha yung urine na 2 minutes lang. Yung transaction time po is the specimen collection. So, pag abot po nung sample, tapos gagawin na niya. At yung rule ng DOH, hindi pwedeng lumampas ng, Wala pong rule ng DOH. hindi pwedeng mas mabilis kesa, ano yung 5 minutong binabanggit niyo po kanina? Yung drug test kit po na ginagamit namin, hanggang 5 minutes po, pwede niyong basahin. Now, I remember the press con of then Executive Secretary, no, he was not yet Executive Secretary at that time, he was about to be, Vic Rodriguez. Sabi niya, tinest daw po sa lahat ng uri ng droga. Ano-ano pong klase ng droga tinest o lahat po ba kasama? Kanino po? Kay Yung test po na ginawa ninyo, cocaine lang po ang pinagawa. cocaine lang po ang pinagawa. Opo, Hindi po kasama ang iba. hindi po. Yung resultang yun po ba isinapubliko? Ano? Yes. Ano daw? I saw it on GMA, read it on in the papers. The results of the drug test. Is what? if I may Anong galing answer, po sa amin? if I may answer, Senator Cheese, this was widely publicized in 2021, if I may recall, if my memory serves me right. So it was publicized, ma'am. It didn't come from St. Luke's. It We do came not from know. the person tested. So, Personally. Mr. Senator Chis, yung drug test na ito na pinag-uusapan na ito, yung sinabi ni Executive Secretary Rodriguez, this pertains to the drug test that you made on the former Senator Bongbong Marcos? Yes. Yung ba ibig mong sabihin? Yes. Opo. Yan yun? Opo. So, you said that particularly cocaine ang tinitest ninyo. Why cocaine? Yun po yung hiningi niya Hiningi ni nung pasyente. sinong pasyente? Si Marcos po. President Marcos. Then Senator Marcos. Yun ang gusto niyang hingin about cocaine. yun po lang ang So, hiningi niya. your laboratory is capable of tracing cocaine residues doon sa ihi ng pasyente. Yes po. So, iba yung ginagamit nyo sa cocaine, iba yung ginagamit nyo sa sebo. Iba rin Opo. gagamitin ninyo sa marijuana. Am I correct? Opo. Pero
kung ako walk-in lang ako, pupunta ako doon sa iyo, I want a drug test. Anong gagamitin ninyo? Kung ano pong hihingin nyo. Oh, may ganun ba na hingin? Bobo to si Bobo talaga si Bato mga kaibigan. Ganun ba nahingin? Diba? Marunong pa sa doktor mga kaibigan, diba? Sabi ng doktor, pag munta kayo sa amin, sa ospital namin, laboratory, kung ano ipapatest mo, yun yung ibibigay namin. Anong test ng drugs, diba? Saan component ba, diba? Ganun ang gustong sabihin itong doktor. Kahit naman sa laboratory ka pag sinabing drug test, nakalagay minsan doon yung request met. Oh, marijuana, saan? Anong yun. Oh. Kasi lahat ng tao dito sa Pilipinas magpa-drug test. Hindi ba nagtatanong na i-test nyo ako sa cocaine? I-test niyo ako sa Cebu? I-test niyo ako sa marijuana? Wala. Pupunta ako sa inyo, magpa-drug test para pag mag-negative, dalhin ko yung dokumento, nag-apply ako ng trabaho. Yun lang. Putra gisir. Yan si cocaine talaga, cocaine talaga Wala naman parang kaaway niya na yung yung taga, alam niyo yung taga St. Luke's, parang kaaway niya wala abno. Lang naman ang ginagawa natin. Hindi naman kami nagre-request sa inyo ng i-test niyo ako sa cocaine, i-test niyo ako sa Cebu, i-test niyo ako sa marijuana. Hindi pupunta ko sa inyo, please, conduct drug test. Oh, negative. Salamat. Dahil ko ito sa in-applyan ko ng trabaho. Oh, wala ako negative ako. Bakit in-specify na cocaine? Hindi. Sure ka? Usually po Cocaine kasi... ang hiningi ng pasyente ng panahon na yun? Opo. Mr. Chairman. Okay. Mr. Chairman. Thank you. Go ahead, Senator Chis. Since you're PNP chief and we have a lot of police officers here, pag nag-a-apply ako para sa LTAP o permit to carry, required po ako mag-drug test. Di po ba? Yung drug test po na nire-require ninyo, yung po ba ay para sa lahat din ng uri ng droga? O hindi po? Sino po pwedeng sumagot? Thank you, Your Honor, and good morning to our honorable senators. Yung requirement for drug test, these are one of the requirements for people applying for driver's license, permit to carry firearms, yung ating license to own and possess firearms. Meron din pong required random testing for secondary and collegiate level student. Random testing. Ang tinatanong ko po yung nag-a-apply para sa permit to carry firearms? Yes, kailangan po yun. Kailangan po Lahat po ba ng droga tinetest? shabu and marijuana po ang edi pag nagko-cocaine ako, apply ako ng lisensya, pwede? Maring makalusot po kasi po yun po yung yun po yung To emphasize with the chairman's point See that? So for license to carry firearm outside of residence, ang tinetest lang po ng PNP ay shabu at marijuana? Yan po yung predominant. Yes or no, sir? Meaning apparently there are different tests. Yes or no, sir? Recording in yes, Your progress. Number 2, drug test for driver's license. Ano lang po yung tinetest? Ganun din po. Pinapahiya. Tingnan nyo mga kaibigan pinapahiya si Bato de la Rosa dito. Tingnan nyo yung sampal kay Bato dito. Hindi naiintindihan ni Bato de la Rosa, mga kaibigan, na siya yung binabalikan dito ng mga senador, mga kaibigan. Hindi naiintindihan ni Bato de la Rosa na siya yung binabalikan dito, di ba yung acting niya na pang-kokay? Hindi ako naniniwala. Huwag muta ako sa inyo. Bigyan niyo akong drug test. Ibigay ko ito sinaplayan ko. Di ba? Isipin niyo yung magkaroon ka ng senador na askal, di ba? Hindi ako naniniwala. Ibinigay ko sa inyo. Diba? Sabi ni De La Rosa. Isipin nyo, nag-iisip kokay si De La Rosa, yung nanonood kayo ng pelikulang kokay. Diba? Nag-alatanga tatanga-tanga Ginanon niya yung doktor doon sa St. Luke's. Ngayon, binalikan sa ni Cheese. Pinasagot ngayon doon sa taga-PNP. Anong tinetest nyo? Diba? Kasi sabi ni De La Rosa,
wala naman sinasabing i-specify mo lang ang cocaine lang. 'Di ba? Bakit cocaine lang, hindi yung shabu, hindi yung ano? Hospital sila eh. 'Di ba? Mga kaibigan, this is private hospital. Number one, private hospital ito. Ha? Ngayon, pag nagpakanda ka ng test dyan, laging may mga recommendation yan. Halimbawa, hindi drug test ang gagawin sa'yo. Gusto mo magpa-test ng paa mo o nung lungs mo. Ibibigay ng doktor anong klaseng test ang gagawin sa'yo. So kung ikaw halimbawa, magbabayad ka dito kay St. Luke's, magbabayad ka eh. Ibig sabihin, tatanungin ka niya, ano pong gagawin namin sa inyo? 'Di ba? So ngayon, sinabi nung Marcos na cocaine, 'di ba? Sabi niya. Sabi naman nila na Rosa, hindi ko niniwala sa inyo. Sabi, 'di ba? Sinagot ni Escudero. Ano po ang requirement dito sa pagkuha ng license to carry firearms at saka sa pagkuha ng lisensya? Ang sabi nung nung resource person na to, sabi niya, ang kinukuha lang daw po talaga usually shabu at saka marijuana. Si Gagong de la Rosa, sinasabi niya na lahat daw. So ibig sabihin, isipin mo mismong galing na dito sa Krame, sinasabi nila na shabu at marijuana lang. Pero si de la Rosa, pag tinanong mo, hindi ko naniniwala. Lahat daw talaga, sabi ni De La Rosa. PNP chip ito, naging chip ito, kaya nga chip eh. Tuloy muna natin. Gagong bato to. Your Honor, shabu lang. shabu and marijuana, for marijuana. And marijuana. So yan po yung nire-require ng gobyerno sa mga pagkakataong nire-require ang drug test? Kasi po, iba-iba pong reagent na ginagamit dyan eh. At itong shabu marijuana being the predominant drugs na ginagamit natin, yan po yung marami na tayong reagents. Sir, saan po nakasulat yan? Na shabu and marijuana lang ang test natin? Wala naman po, pero yan po yung practice na ginagamit natin. No, on the part of PIDEA and especially on the part of the Dangerous Drugs Board, you are especially the DDB, which is policy making. I think this fell into the cracks. Sino nagde-determine yung bumibili ng testing kits? Where is the policy coming from? Bakit sino nag-decide at nagsabing marijuana lamang at shabu? Meron pong dalawang test na ginagawa yung screening and yung confirmatory. Pag nag-positive po yung sa first screening, ito po yung isang subject for confirmatory at Sir, dito po malalaman. Sir, I agree, sir, but my question is, where is it written na pag drug test required by government, whether for driver's license or for permit to carry firearm outside of residence, you only test for these two prohibited drugs? San po nakasulat yon? Sino nagbaba ng polisiyang yon? Sino nagdesisyon po nun? O nagkataon lang? Nakasanayan lang? Wala pong ganung policy. Ganun lang, yan lang po yung ginagawa siguro po dahil sa additional expenses kung gagamit pa ng reagent. Pero yun nga po, doon sa secondary testing po, doon sa confirmatory testing, dito po malalaman kung anong drugs yung na-detect doon sa initial screening. Perhaps there is another gap the good chairman of the committee can look into, Mr. Chairman. Why is it that it's only only the tests for shabu and marijuana is being used? Because clearly shabu and marijuana would be called the poor man's addictive drug, while cocaine would be the richer man's addictive drug. So kahit pala sa testing, pinapaboran yung mayaman kumpara sa mahirap. Di ba dapat kung nagtitest tayo, gaya ng sinabi ni Senator Bato, lahat na. But the point I'm driving at, Mr. Chairman, sampal ngayon kay Bato, di ba? Sinampal ngayon si Bato. Gusto ni Bato doon sa ospital, lahat daw, sabi ni Bato. Kung nakakaintindi ka ng konting hiya, mga kaibigan, makakaramdam ka ng konting hiya kung ikaw si Bato, yung balat mo uurong. Makapal ang mukha ni Bato, di ba? Kanina, nag-react siya ng, di ba, yung, alam mo yon, para siyang batang, anong tawag nun, yung nag-tantrum siya, hindi ako naniniwala, kailangan pag netest yun, cocaine lang, di ba, gagong Bato ito. kung ang gobyerno namimili ng kung anong droga ang itetest,
Lalo naman siguro kung yung individual na magpapatest, kung ano yung babayaran niya. And I remember that time, I think this test was done in November. And issues were being raised with then candidate Bongbong Marcos that these issues were raised to against him. That allegedly he was a cocaine user. And that's why at that time they conducted these tests to answer in light of the political perhaps weather at that time, the issues being raised against him, although there is no legal requirement for a candidate to do a drug test. That was attempted at some point in time in our history to require a drug test. But the Supreme Court unfortunately struck it down as an additional requirement for elective office, which is not allowed under the Constitution. Unfortunately, sana nga ni-require yun, pero hindi. Sabi ng Korte Suprema, hindi pwede. Applying a higher standard, a less stricter standard insofar as running for public office is concerned. So I guess that answers the query of the chairman, and that reveals a loophole too insofar as the drug testing rules of the Philippine National Police, the PDEA, and the DDB is concerned. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Chis. Teka, thank you na lang si Bato eh. Pag napapaya siya, thank you, Senator Chis. Hanggang doon na lang siya eh. Pero kanina, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Pupunta ako sa inyo. Mag-apply ako sa trabaho. Ito yung resulta. Balik ako sa trabaho ko. Gagong De La Rosa to. So I presume that as a result of this Ayan na naman si Presume. Si Presume to eh. Asumero to eh. inquiry in aid of legislation, this committee will propose a measure requiring all candidates to undergo drug test before they will be I know it's bawal according to our constitution. So pag mag-propose tayo, automatically hindi yan makakalusot because that's unconstitutional. Just to set the record straight, because people are listening to us right now. Sabi ni Bato, kailangan daw ng ang committee niya is in aid of legislation. So we are waiting for legislation na pwede niya ma-come up after this hearing. So kung mag-propose tayo ng ganong legislation requiring candidates to undergo drug test, sigurado according to Senator Chis Escudero, that's unconstitutional. So hindi talaga makalusot yan dito. So please, you are listening right now. Yan po ang explanation. But nothing prevents the chair and the committee from instructing the DDB from coming up with relevant policy as it is its job under the law. Yes. So far as the type of tests to be conducted whenever drug testing is required, as the case may be for the issuance of a driver's license or for the issuance of a permit to carry a firearm outside of residence or any other circumstance the executive branch may necessitate. Thank you. Pati yung random drug test, nag-random drug test tayo sa Senado. Gusto pang gumanti ni Bato eh. Gusto niya rin ipahiya si Chis eh. Kasi kita mo, gagawa tayo ng drug test lahat ng tumatakbo. Sabi ni Chis, hindi, against yan sa Constitution. Yun naman ang buang ang kanyang depensa naman. Diba? Pero kung totoo si mga kaibigan, dapat kung gustuhin nila talaga na ang mga presidentiable, magkaroon po ng magkaroon po ng drug testing, napakadali naman pong mag-amyenda ng batas kung talagang gusto ng mga politiko. Ang problema, karamihan po sa mga politiko, mga kaibigan, siyempre, baka nagdodroga din ng mga di ba? Mahirap na. I'm also curious, Recording in progress. Test sa random drug test. Baka naman pili lang din. So again, I urge the DDB, come up with policy guidelines with respect to these things. Required and random drug test. Alam mo yung droga ite-test natin. Alam mo yung random drug test, Mr. Chair, Senator Chis Escudero, lalo na sa PNP, nung panahon na bata pa kami, ang random drug test, mahal yan kasi. Nung panahon, magastos talaga yan. Magpa-drug test ka ng maraming tao. Ang ginagawa ng mga commander namin, pinipili lang yun, random ko pero pinipili yung mga mukhang adik na pulis, ikaw, mag-drug test ka. Totoo ba? Just para hindi masayang ang resources ng gobyerno, talaga pinipili yung mga nabalitaan na gumagamit na droga na pulis, ikaw, drug test ka, random ito random, purposive sampling pala yun, hindi pala random sampling, purposive sampling, ikaw kasi
alam ko gumagamit ka. But going back to Ang Kengkoy na committee to, mga kaibigan, Kengkoy. St. Luke's. In fairness to St. Luke's, it's very clear here sa drug test report na ginawa nila to Marcos Ferdinand Jr. Romualdez. Nakalagay dito ang pangalan. The result is, drug metabolite is cocaine. So, it's correct. Na cocaine talaga. So, cocaine yung pinapatest niya. Yes po. Siya Yes mismo po. ang volunteer na cocaine ang ipapatest. So, result, negative. Further questions? Bakit 2 minutes? Sabi niyo, possible. Kayang-kaya, 2 minutes. Yes po. Okay. So, that's it. Thank you for your cooperation. Maraming salamat. Hindi ito imposible, ha? Posibleng-posible talaga. Yes po. Thank you. Thank you for that. Senator Jinggoy? Akala ko babanggitin niya ng hindi to si Apasible, ha? Akala ko sasabihin niya, hindi to si Apasible, ha? Posibleng-posible talaga. Kagaguhan, mga kaibigan, di ba? Anyway.